August 21, 1983, lulan ng China Airlines Flight 811, nagmula sa Taiwan Taoyuan International Airport. Lumapag sa Manila International Airport na 1:04 ng hapon. Sinundo siya ng ilang sundalo mula sa ibaba para akayin at isakay sa nakareding sasakyan na maghahatid sana sa kanya sa kulungan. Ilang putok ang narinig at pagkatapos nakita si Ninoy na nakahandusay sa tarmac, kasamang isa pang bangkay na napag-alamang si Rolando Galman. Nagluksa ang buong Pilipinas at ito naglunsad sa ilan sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas: ang pagpapatalsik sa diktatorya ni Marcos, ang snap elections, ang EDSA Revolution, at ang pagkakaluklok ni Corazon Aquino bilang unang babaeng presidente ng Pilipinas. Ilang dekada na lumipas, pero hindi pa rin naging malinaw kung sino ba talaga ang salarin o ang may pakana ng assassination. Sa pag-usad ng investigasyon, mga taon ng pagsasaliksik at ang mga pagdududa ng mga kritiko at tagapagbantay ng mga nakaraang administrasyon, ilang pangalan ang lumitaw bilang suspect o pangunahing mastermind sa pagpatay. Narito ang ilan sa mga pinagdududahan. Si Rolando Galman ang lumabas na pangunahing suspect sa assassination ni Ninoy Aquino. Siya kasi ang lumalabas na bumaril kay Aquino ayon sa investigasyon noong 1984 sa komisyon na binuo ni President Marcos. Si Rolando Galman daw ay miyembro ng NPA ayon kay Presidente Marcos. Pero sa ibang bersyon, si Galman daw ay miyembro ng grupong Monkeys, isang teroristang grupo na binuo ng sandatahang katihan ng Pilipinas para hadlangan ng mga armadong komunista ng bansa. Base sa investigasyon, nakaabang na si Galman sa ibaba at likod ng hagdan kung saan bumababa si Aquino at mga escorts nito. Nang nakita niya si Ninoy ay kaagad niya itong pinutukan gamit ang .357 Magnum revolver. Dead on the spot si Ninoy, habang si Galman naman ay pinutukan agad at napatay ng mga sundalong nakapaligid sa buong lugar bilang retaliation. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na Aquino Galman double murder case ang insidente. Ang lahat ng otopsiya at investigasyon ay tinuturo si Galman bilang pangunahing suspect. Pero natatabunan ito ng paniniwalang si Galman ay napag-utusan lamang o isang fall guy. Nakakapagtaka kasi na naroroon siya ng walang magandang alibay. Imposible kasing malusutan ni Galman ang 1,000 sundalong nakapalibot daw sa buong Manila International Airport ng oras na iyon, na may dalang baril at nag-iisa. Sa sitwasyon na ito, dapat alamin kung sino ang nag-utos sa kanya para barilin si Ninoy. Pero dahil sa pagkakapatay sa kanya, ay imposible na itong malaman. Sinadya raw ito sa isang military cover-up. Ilang araw pagkatapos ng insidente, 4 na kapamilya at kamag-anakan ni Rolando Galman ang nakidnap at nawawala. Kasama na ang dating asawa na si Lina, girlfriend na si Ana at ang kapatid niyang si Catherine. Natagpuan ang bangkay nila sa tubuhan sa Capas Tarlac noong November 1988. Hinala nila ay kasama ito sa pagpapatahimik kung sino ang mastermind ng pagbaril. Ang Five Wise Monkeys ay kinabibilangan ni Corporal Rogelio Moreno, Corporal Lazaga, Sergeant Arnulfo de Mesa, Technical Sergeant Clarolat at Lieutenant Castro. Tinawag na Five Wise Monkeys dahil sa wala silang isinasagot sa investigasyon kundi saw nothing, heard nothing, said nothing. Mga kataga ng Three Wise Monkeys. Kasama sila sa mga akusadong 16 na military men na dapat bantayan ang seguridad ng pagdating ni Ninoy Aquino sa tarmac. Malaki ang suspetsya ng mga tao na isa sa kanilang bumaril dahil segundo bago nagkaroon ng putukan ay narinig mula sa kanilang grupo ang sigaw na "Ako na, ako na" at "Pusila", na ang ibig sabihin ay shoot o baril sa Southern Filipino dialect. Kasama ang Five Wise Monkeys sa 16 na akusadong sundalong magbabantay dapat kay Ninoy sa airport. Noong September 28, 1990, nahatulan ang 16 na akusado ng habang buhay na pagkakabilanggo sa salang sa buwatan sa pagpatay kay Ninoy Aquino. At si Corporal Rogelio Moreno ang itinuturing bumaril sa ulo ni Ninoy mula sa itaas, bukod pa kay Rolando Galman. Noong 2004,
Sa tulong ni Chief Public Attorney Persida Acosta, hinihiling nilang buksan muli ang kaso pero hindi ito pinagbigyan ng Supreme Court. Si Corporal Lasaga ay na-stroke habang nasa loob ng piitan noong 2018, habang si Master Sergeant Pablo Martinez naman ay namatay sa isang aksidente sa kalsada habang nagbibisikleta. Ang ibang natitira pa ay binigyan ng pardon ni President Gloria Macapagal Arroyo noong Marso 2009. Si Eduardo Danding Cojuangco ay pinsang buo ni Corazon Aquino. Siya rin ang isa sa mga pinakamayayaman sa bansa natin. Nadawit lang siya sa usapan ng sinabi ng isa sa mga 16 na akusado na si Danding daw ang mastermind at ang nag-utos sa kanila na patayin si Ninoy sa airport. Inamin ito ni Master Sergeant Pablo Martinez sa isang interview. Ayon sa kanyang salaysay, inutusan daw siya ni Colonel Romeo Ochoco at Captain Felipe Valerio na dalhin si Rolando Galman sa Manila International Airport noong August 21, pero hindi malinaw kung anong dahilan. Kilala si Rolando Galman bilang gun for hire noong mga panahon na iyon. 3 matataas daw na opisyal ang nalalaman niyang backer ng pagdala kay Rolando Galman. Si Colonel Ochoco, ang Deputy Commander ng Aviation Security Command na si Brigadier General Romeo Gatan, at ang businessman na si Herminio Gosico. Si Gosico daw ay kilalang malapit kay Danding Cojuangco, kaya doon na nabuong teorya na si Danding ang nag-utos. Kung motibo daw ang pag-uusapan, si Danding ay isa sa mga nauulat na Marcos Crony, miyembro ng Rolex 12 na sumuporta sa martial law at alam ng marami na meron silang hidwaan ni Ninoy. Si General Fabian Ver ang ulo ng Armed Forces of the Philippines noong Marcos administration. Siya ang pangunahing pinagkakatiwalaan ng presidente pagdating sa military operations. Sa pagkamatay ni Ninoy sa tarmac ng Manila International Airport, napaliligiran siya ng mga sundalo ng AFP na dapat sana ay nagbantay sa seguridad nito. Sinisisi ng kampo ng mga Aquino ang pagpapabaya na ito kina Ver at mga opisyales ng AFP. Kung hindi pagpapabaya ay maaaring may sabwatang nangyari dahil madaling nakapasok sa loob si Rolando Galman na kilalang gun for hire at miyembro ng rebeldeng grupo. Kaya noong October 1983, isang fact-finding team ang binuo ni Marcos para imbestigahan ang nangyari. Tinawag nila itong Agrava Commission. Di nagtagal na hatulan si Ver at iba pa ng murder sa salang pagpatay kay Ninoy Aquino. Pero noong December 1985, pinawalang bisa ng Supreme Court ang findings ng Agrava Commission. Nakalaya sina General Ver at iba pa. Isa sa mga pinagsususpetsahan ay si First Lady Imelda Marcos dahil sa pahayag nito sa isang pahayagan na kung uuwi raw si Ninoy sa Pilipinas ay mamamatay siya. Yan ay nung pagkatapos bisitahin ng First Lady si Ninoy sa New York para kumbinsin itong wag nang bumalik sa bansa. Noong mga panahon kasi yan, hindi na maganda ang kalusugan ng Presidente Marcos dahil sa sakit na lupus. May mga usap-usapan na si Imelda at Danding Cojuangco ay nagsasabwatan kung sakali man na mamatay si Ferdinand at kung babalik si Ninoy. Alam ni Imelda na maaaring mawala sila sa kapangyarihan sa pagbabalik ni Ninoy. Sa mga taong nakalipas ay hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na si Ninoy Aquino ay masugid na kritiko ng Marcos administration. Mula sa pagkakakulong niya sa bansa hanggang sa makaalis siya rito, ay panay ang sita ng senador kay Ferdinand Marcos. Kaya hindi malayong pagbintangan talaga na siya ang nagpaligpit rito sa airport. Pero madami ang nagsasabi na kung gusto talagang mapatay ni Marcos si Ninoy, ay dapat noon pa. Madami siyang pagkakataon para gawin ito. At ang iniiwasang mangyari ni Marcos ay mamatay na bayani o martir si Ninoy dahil ang sentimiento ng Pilipino ay mapupunta sa kanya. Tiyak ang pagbagsak ng kanyang administrasyon sa ganitong pagkakataon na siya ngang nangyari. Yan ang sinasabi ng madaming supporter at Marcos loyalist na isa lamang itong plot para mapatalsik sa pwesto si Marcos. Aminado naman daw ang kampo ni Marcos na mahigpit nilang kaaway si Ninoy, pero hindi ito sapat na rason para ipapatay ito. Magkaibigan daw talaga ang dalawa, kahit noon na magkasama sila sa fraternityng Upsilon Sigma Phi.
Pinahayag din ni Imelda na kasalukuyang nasa dialysis ang presidente bago at noong na-assassinate si Ninoy, kaya imposible na siya ang nagplano nito. Ang pinaka-controversial na conspiracy ay ang mismong may bahay na si Cory Aquino ang nagpapatay kay Ninoy. Ayaw daw ni Cory na umupo bilang presidente, pero ang mga kuwangkos sa paligid niya ay malaki ang interes na maupo sa palasyo, kagaya ni Danding. Alam nilang sa pagpanaw ni Ninoy ay mapupunta ang lahat ng sisi kay Marcos at mga cronies nito. Mababaling ang lahat ng sentimiento at tiwala sa mga Aquino na siyang background para sila naman ang maupo. Si Ninoy ay kilala bilang may koneksyon sa dating leader ng Hukbalahap na si Luis Taruk. Siya pa nga ang nagkumbinsi sa dating presidenteng si Ramon Magsaysay na kausapin ng mga ito para mapanatili ang katahimikan, lalo na sa Central Luzon kung saan nananalasa ang mga Hooks. Si Ninoy kasama si Manuel Manahan ang naging representante ni Magsaysay para sa tuluyang pagsuko ng Hukbalahap noong May 17, 1954. Sa pagsuko ng Hooks ay pinanganak naman si Joe Masison at ang pagkakatatag ng CPP at CPP-NPA na naging simbolo ng rebeldeng grupo sa Central Luzon, kasama ang Tarlac na kilalang teritoryo ng mga Aquino at Kuwangko. Sinadya raw ng mga rebelde na patayin na lang si Ninoy para matuloy ang planong pabagsakin ng rehimeng Marcos ayon sa napag-usapan. Maaring ang lahat ng conspiracy theories ay pawang kasinungalingan o likha lang na mga pagkokonekta ng mga personalidad at sitwasyon sa assassination ni Ninoy Aquino. Hindi rin natin masisi ang mga tao na maghanap ng sospek dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring linaw kung sino ba talaga ang pumatay o nagpapatay. Marami ang nakulong at nahatulan ng sintensya, pero alam ng lahat na sila ay mga galamay lamang, na ang mastermind ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao para magawa ang mga bagay na ito at manatiling lihim hanggang sa pumanaw na ang mga involved sa kaso. Nakakapagtaka na sa tinagal-tagal ng panahon, ilang dekada na lumipas at dalawang Aquino na naging presidente, pero nananatiling nakasilid sa baul ng totoong nangyari. Alam na ba nila kung sino ang pumatay o meron silang tinatago na ayaw nang maungkat pa? Iiwan ko na po sa inyo ang pagpapasya. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po ang inyong Pinoy Archivist. Magkita-kita po tayo sa susunod na istorya.